Ayan, nagre-record na siya. Ayan, good morning. And hi, nakakainis pagturo online. Ayoko namang ibigay sa inyo ng slide lang ng walang explanation. Kailangan naka-record yung video with the tas iniisip ko kung papaano yung mga halaman niyo kung ite-terminate na ba siya this week or next week. Di ko pa siya nakita, hindi ko alam kung buhay pa, hopefully buhay pa yung iba. And ano ba, se-send ko na talaga yung rubrics para dun sa paper niyo na based dun sa hydroponics and sa soil na halaman na tinanim ninyo. Dapat sana talaga aabot yun ng harvesting kasi dapat recorded yung gagawin niyo sa harvesting and madi-discuss ko pa sana yung sa mga post-harvest na details. Pero parang hindi ko alam, tignan ko next week pagkatapos ng exam ninyo. Marami pa sa inyo hindi nag-exam, eh. Kung paano natin itutuloy yung sa laboratory. Pero right now, magdi-discuss ako ng endogenous rhythms and plant movement. So matatapos na natin yung Module B. I think hanggang Module C lang talaga yung madi-discuss ko for this sem. Tapos ise-send ko na lang sa inyo yung Module D and E. Technically, yung Module D and E naman is more on supplementary details regarding sa sustainable agriculture and yung mga laws and regulations sa crop science dito sa Pilipinas. Pero yung pinaka-essential talaga na need yung maintindihan sa crop production and management is yung sa ating module A, B, and C. So dito sa module B, di-discuss ko yung endogenous rhythms and pattern movements. Technically, yung mga halaman natin, di lang sila passive na organisms. Meron sila actually sinusundan na schedule. May behavior sila in repeated pattern. And ang tawag doon is yung ating rhythm. May behavior sila of a specific pattern. Yun yung rhythm na tinatawag. Tapos, yung rhythm na yun, controlled yun ng something inside ng halaman natin and we call this yung ating biological clock. Tapos, si halaman parang may ability siya to tell time even without a watch or even kahit wala siyang kalendaryo. Tapos, yung aspects ng behavior ng halaman, nag-e-exhibit siya nung tinatawag natin na periodic oscillation. Tapos, yung control niya, sinasabi ko sa inyo, yung internal time measuring system niya, yung endogenous biological clock. So, yung endogenous, yung periodic oscillation, ibig sabihin lang nun, marami sa plant activities natin, meron siyang repeating cycle. Umuulit siya, umuulit. Halimbawa, si leaves, nag-open yan sa umaga, nagko-close yan sa gabi. Si flower, pwede siyang mag-bloom at certain times of at the day. Tapos, again, yung control nung mga yon, yung patterns na yon, hindi siya from the environment, hindi siya external. Internal yon sa kanya. Meron siyang endogenous biological clock. It's inside the plant. Tapos, ano yung manifestation? Yung journal rise and fall of leaves. So, sabi ko nga, yung ibang halaman yung plants, yung leaves nila, minsan, yung nagmo-move during day and night. Halimbawa, sa morning, nag-open yung leaves, sa night, nagko-close, or nagdo-droop. Ganon. Parang natutulog yung makahiya, like, ganon. Pag nakikita niyo yung makahiya na halaman, feeling ko alam niyo naman yung makahiya, gano'n. Parang tapos parang may part na yung halaman ay natutulog, gano'n. Tapos ano pa yung other manifestation nitong biological clock na 'to, sa photosynthesis, diurnal siya. Ibig sabihin it happens mainly during the day. So, si plant ginagamit niya yung sunlight to make food, tapos yung daily ginagawa niya yun. Tapos paano daw natin masasabi na yung, behavior nung halaman ay dahil dun sa endogenous clock niya?
Eto yung mga criteria kasi 'di ba yung movement or growth ng halaman merong part na nakokontrol yan ng environment, ng external natin. Kaya yung sabi ko sa inyo 'pag sa transpiration, 'pag super mainit, puwedeng mag-wilt yung halaman. So 'di ba may mga manifestations na gano'n. Pero yung sa biological clock, yung endogenous, clock niya naka-focus yun dun sa, internal. So, paano daw ba natin masasabi na galing yun dun sa biological clock nung halaman, yung behavior na yun or yung pattern na yun ay galing dun. Sabi dito, ah, nagpe-persist daw siya in the absence of external cues, puwedeng ma-reset by external signals such as light and temperature, and wala siyang lasting effect of temperature on the timing of the clock-driven rhythm. So, ano ibig sabihin nun? Sabi dito, nagpe-persist siya without external clues. Ngayon, parang 'pag tinanggal mo yung light or kahit palitan mo pa yung environment niya, yung plant magbe-behave pa rin siya ng gano'n. It will still follow yung rhythm na yun. Later in the next slide, mage-gets ninyo kung ano yung mga specific rhythms na sinusundan niya. So, parang pero right now, focus tayo dun sa criteria. So, parang dito, persist without external clues, kahit pa nasa dark yan, yung plant mo puwedeng mag-continue nung schedule or yung pattern niya. Like halimbawa, meron tayong nilagay na halaman sa isang dark room, yung leaves nun mag-o-open and close pa rin yun at regular times. Then, yung sa can be reset by external signals. So, sabi dito, yung halaman, yung clock niya, pwede siya ma-adjust. Like yung light and temperature, pwedeng mag-reset nung timing nung um, behavior na yun. So, parang halimbawa magpapalit tayo ng light exposure, pwedeng ma-adjust yung cycle ni halaman. May example din diyan later sa mga susunod na slide. Then, temperature does not strongly affect timing. So, ibig sabihin nito, um, kahit na malamig or mainit yung temperature sa labas ng halaman, hindi name-mess yung timing nung rhythm, yung daily pattern ng halaman, yung behavior na yun ay nafa-follow niya pa din. So, meron tayong tatlong type ng biological rhythms. Like, yung tinatawag nating circadian rhythm, kung narinig nyo na. Circa means about, gem is day. So, parang 24 hours yung kanyang behavior. Isa siya sa pinaka-common na rhythm sa plant. So, meron tayo diyan yung hyponasty and epinasty as example. Yung ibig sabihin ng hyponasty, technical term yan na kapag yung leaves nagmo-move upward. And then yung epinasty naman, leaves ay nagmo-move downward. So, anong meron dito? Yung sa portulaca natin, yung nandyan sa yung position ng leaf nila nagbabago during the day. So, sa morning, tignan niyo yung oras, 8 AM. Yung leaves nila may open or go up, naggo-go up. Sa afternoon, nagdo-droop sila. Hindi ko sure kung nakita. Dito patayo, yan kita dito may drooping na parang pag-gano'n. Ano ba yung drawing ko? Basta yun. Wait lang ha, mamaya che-check ko lang, okey. Hindi ako naka-mute, nagre-record ng maayos. Kasi yung worry ko, hala baka naka-mute ako, ang dami ko ng sinabi, gano'n. So ito, sa 6:27 naman, yun, mas kita mo na yung pag-droop niya, yan. Dito is parang onti pa lang, ito kitang-kita mo na yung pagkababa niya. So, this is an example of a biological rhythm na ginagawa niya. Tapos circadian rhythm, ibig sabihin daily, within the 24 hours yung behavior na 'to ay na-e-exhibit niya. Then meron tayong another, yung tinatawag nating lunar rhythm, annual rhythm, tsaka ultraradian rhythm. So anong meron dito sa lunar rhythm, kaya sinabing lunar,
28 days. Ang fina-follow niyan is yung moon cycle natin, pati halaman. Parang ano, may 28 days din na pero legit 'yan. So ano 'to, um, may ibang plants tayo na nagfa-flower depende sa phases ng moon. Tapos may ibang algae na yung nagre-release sila ng spores during specific moon phases. Pero hindi talaga super common yung ating lunar rhythm versus sa ating circadian rhythm na tinatawag. Then we have yung annual rhythm. Ito, from the word annual, ay once a year. I think mas na-observe natin nito. For example, yung cherry blossom season, yan, annual rhythm yan. Fire trees, nagfa-flower during summer. Mas marami tayong fire trees, I think, dito sa Pilipinas versus sa cherry blossom. So makikita nyo, like, within a kalsada, nagbo-bloom to at a certain time of the year. And then, kung familiar kayo sa kapok trees, nagbo-bloom din yan once a year. Ang kapok is ano siya, sa UPLB kasi may kapok kami do'n, tawag dito, may para siyang cotton, yung bloom niya ay naglalabas ng cotton, parang parang cotton. So, parang yung field malapit sa ano, sa school, sa university sa UPLB no'n, 'pag kapok season na ganyan, medyo patapos na yung SEM, gano'n. So, yan yung example ng biological rhythms natin. Again, may pina-follow na behavior pattern si halaman. Dapat matandaan ninyo, circadian rhythm, ano yung example, lunar rhythm, annual rhythm. Tapos ay yung ultraradian. Yung ultraradian, ito naman ay less than 24 hours niya ginagawa. So yung rhythm na 'to nagha-happen many times within one day and shorter than 24 hours yung pag-repeat ng behavior. Na sabi ko na kanina yung stomata, yung opening and closing niya several times a day, example niyan. Tapos yung mga leaf movements during the day and actually yung mga internal processes natin like hormone release cycle ng halaman is ultraradian rhythm. Again, wag niyo lang i-memorize yung ano na lunar 28 days, ultraradian less than 24 hours. Familiarize yung sarili ninyo dun sa mga examples. Like sa annual rhythm, saan mo siya makikita, mga gano'n. Yung circadian rhythm, paano yung kanyang manifestation. Example is yung sa hyponasty natin at epinasty. Hyponasty again, yung pagtaas ng movement ng leaf. Epinasty is pagbaba. Then, punta tayo sa categories ng plant movements. Kasi yung rhythm, yung circadian rhythms, yung biological clock rhythms ay nagko-cause siya ng mga certain movement sa halaman. So, meron tayong categories. For example, we have yung growth movements tsaka yung ating turgor movement. So, ano yung growth movement? Ito yung mga movement na nagha-happen, ang konyo, because some part ng halaman natin grow faster than others. Paano ba yan? When one side nung halaman naggo-grow more than the other, may bending or changing ng direction. Like differential growth within an organ or between two different organs. So, ano 'to, movement na nanggagaling dun sa pag-grow ng one part of the plant to the other. So, madalas dito, yung one side naggo-grow tapos yung other side may, like bending or changing ng direction depende dun sa growth na yon. Like halimbawa, yung roots natin naggo-grow downward, gano'n. Tapos yung plant natin nagba-bend toward the light, ganyan. Tapos ang nangyayari kasi dito 'pag nag-move na siya, once this movement happens, irreversible na siya, hindi na siya puwedeng mag-go back sa original position niya. Then yung turgor movement naman natin, it's more on connected siya sa osmotic potential, sa tubig 'to.
Like, yung change ng cell due to the pagpasok and paglabas ng ions, gano'n, related siya do'n. So, 'pag nag-enter si cell, yung tubig in-enter ni cell, magiging firm or swollen 'yon. 'Pag lumabas yung tubig sa cell, soften and magsi-shrink siya. So, ano lang 'yan, parang yung movement, trigger movement is movement siya caused by osmotic pressure. Yung osmotic pressure is yung water moving in and out. Tapos eto reversible, tapos yung movement 'pag sinabi tayong reversible, it can go back and forth. For example niyan is yung ating makahiya, 'di ba nagko-close siya 'pag nata-touch, gano'n. Tapos nag-o-open uli yan, gano'n. So yung cause nun is yung turgor movements natin. Then again, yung leaves 'pag nag-open sa umaga, nag-close at night, that's because of our turgor, movement. Then punta tayo dito sa plant responses to stimuli na tinatawag. So, kanina focus natin is yung movement inside the halaman. Ngayon naman dito merong external or yung stimuli, merong nagko-cause nung response ng halaman. Like may movement dahil may certain external factor na naramdaman si halaman, yung stimuli, yon. So meron tayong two types niyan, yung tinatawag na tropism and nastis movement. So ano ba tong mga to? So si tropism, ang need nyo matandaan dyan is yung growth or yung movement niya is towards or away from an environmental stimulus. Basta dahil sa external factor, nagalaw siya. Tapos ito naman, sa NASTIC, hindi siya oriented toward an environmental stimulus. So, paano ba yun? Both is galing external, pero si tropism, meron siyang direction. Yung 'pag tropism yung nangyari, may certain direction of the stimulus siyang sinusundan. Synastic movement naman, meron external na na nagko-cause nung movement, pero wala siyang direksyon na, sinusundan. So again, tandaan niyo, walang direksyon, synastic movement. Si tropism, may direksyon na pupuntahan 'yan. Pero both sila merong stimuli. So may manggagaling from the external environment na mararamdaman ni halaman. Tropism, ang mangyayari diyan 'pag naramdaman ni halaman yung certain stimuli, magmo-move siya toward dun. Synastic movement 'pag naramdaman niya, wala siyang certain na direksyon na gagawin. Mararamdaman niya lang, gano'n. Basta yon, does not depend on direction. Gano'n yung pinagkaiba. So, ano yung different types ng tropism at nastic movement? Nakadepende yun sa ating stimulus. Meron tayong light or darkness as stimulus, gravity as stimulus, touch, temperature, chemical, and water. Madali lang tandaan, photo, light, phototropism, photonasty. Yung word ha, tandaan niyo. Pag touch is tigmo. Lumalabas to sa boards. Gravitropism, gravi. Wala siyang nastic movement. Later, explain ko kung bakit. Temperature, thermo, tropism, thermonasty. Chemical, chemo. Water is hydronasty. Hydrotropism, example nito is yung sa roots natin kapag nag-absorb yan ng tubig. Ganon. So, punta tayo dun sa specifics neto sa tropisms. So, anong meron dyan? Tropism, nangyayari daw siya kasi yung growth ng halaman ay unequal, differential growth sa specific organs. So, merong unequal growth in plant parts. And yung unequal growth na yon, nagko-cause siya ng
bending or movement on a certain direction. Then, 'di ba sabi nga natin, si tropism nakadepend siya dun sa direction. May direction yung pinupuntahan ng movement. Then we have yung tinatawag nating positive and negative tropism. So pag positive, yung movement ni halaman papunta dun sa stimulus natin. For example, nagbe-bend yan toward the light. Pag negative naman, away from the stimulus. So halimbawa, yung stem natin growing upward ay against sa gravity, away from gravity. Or yung root growing away from the light. Ganon. Yun yung mga negative tropisms natin na tinatawag. Basta, nangyayari to because mayroong differential growth or uneven growth sa specific plant parts. So, punta tayo sa phototropism na tinatawag. Movement siya ng halaman in response of light. Yun lang naman ang need yung tandaan, phototropism because of light. So, ang nangyayari dito, pag yung light daw, na-hit niya yung one side ng plant here, dyan, magbe-bend yung halaman towards the light. Ganon. Bakit siya daw magbe-bend? Dito sa part na to, magkakaroon yan ng mas madaming parang cell division and growth. Yung one side niya mag-grow faster than the other side. Kaya yan magkukos ng pagbe-bend na tinatawag natin. Again, physiological yung process. Later, madidiscuss ko kung anong type ng hormone yung nagkukos nitong specific bending. So technically, meron tayong halaman dito, di ba, straight yan dyan. Na-hit yan ng light, ganon. Then, pag may light dyan, yung shaded na version here is mas may hormone na maa-activate and then yung hormone na to mas magpapabilis nung pag-grow nung shaded version kaya siya shaded side, kaya siya mag-bend pa gano'n. Gano'n yung um, parang internal process when phototropism is in-exhibit ng halaman natin. Then gravitropism, ganyan. Siya yung response ni halaman because of gravity. Madali lang tandaan, ha? Sa exam, huwag nyo na naman kakalimutan na sa pangalan na nga pag tinanong ko, growth movement in response to gravity. Minsan, baka magkamali pa kayo. So, anong meron dito? Yung shoot growing upward away from gravity, siya ay negatively gravitropic. So, negative gravitropism shoot growing upward. Grow away from gravity. Ano yung shoot? Baka hindi nyo pa alam yung shoot. Yung magiging stems natin. Ganon, yun. Growing upward. Yan na naman yung maganda kong drawing. Tapos, yung roots natin, positive yung gravitropism niya. Siya ay nag-grow toward gravity. Yun lang naman yun, yung ibig sabihin yan. Then, tigmotropism. Tigmo, huwag niyo kakalimutan, touch. Ang pinaka-example dyan would be makahiya. Pero, meron din tayong example like our vines. Sabi dito, si vine nagka-curl around siya like sticks, wires o dun sa ano na yon. So, sa tigmotropism, pag si plant, na-touch niya yung something, nagre-react siya and grow around it, kagaya ng ating vines. So, directional response of a plant organ to touch or physical contact with a solid object. Pero technically, pag si plant may na-touch siya, nagre-react siya around it. Ganun yung tigmotropism. Example again is yung sa vines and yung sa makahiya sa ating physical touch na tinatawag. Ito, wala to kanina dun sa ating dito. Yan. Pero heliotropism is another example ng plant movement. Example niyan is si sunflower natin. Ang nangyayari dyan, si plant, pina-follow niya yung sun throughout the day.
So, meron tayong changing position and facing normal to the sun throughout the day. Basta, kung nasaan si sun, doon nakaharap or doon nakadepende yung movement ni halaman. So, si sunflower, ganon. So, nag-change yung position niya to face the sun as it moves. So, si sunflowers, nag-turn yan from east to west throughout the day. Ganon. So, bakit sila, actually, gumagalaw ng ganon? Rationally, kaya may ganong movement si halaman is because it wants to get yung maximum sunlight. So, pag maximum maganda yung sunlight natin, 'di ba? Part 'yun ng photosynthesis. So, better photosynthesis, better growth and yield. Ganon yung um, nangyayari. Tapos, balikan ko yung bago ako pumunta dun sa ating photoperiodism na example. Medyo iba siya. Hindi na siya type ng tropism and nastism. Puntahan lang natin yung table. Ang tawag dito? Si touch, temperature, tsaka si chemical and water. Ang nangyayari diyan, bigyan ko kayo ng example. Teka, saan ba yun? Nahanap ko yung aking notes. Yan. Parang mas i-elaborate ko yung pinagkaiba nito. Send ko rin sa inyo para mas maintindihan din nyo later. So, pag sinabi nating tropism, 'di ba, may direction. Tapos pag nastism, walang direksyon. So, halimbawa sa light, yung tropism, si plant maggo-grow toward the light. Pag photonasty yan, ang example niyan is si plant nag-open or close due to light. Walang direction. Open or close due to light. Tapos si walang gravity kasi si gravity, meron lang yan isang constant na direction, downward, ha? Wala tayong gravity. Kasi technically, gravity is my direction. Gravity is downward, ha? Gets? Ang nastic movement, siya yung movement na hindi nakadepende sa direction. Gravity, may direction siya, kaya tropism lang yan. Tandaan nyo yun. Anyway, sa touch naman, ang example niyan, yung makahiya ay mag-o-open and close. Parang ganon. Because of touch. Then, wait bigla. So, example ng touch sa tropism is yung sa ating vines. It will curl around it. May direction siya. Si tigmonasty, ito yung sa makahiya. Ayan, I stand corrected. Nagkamali ako dun sa pag-explain ko kanina. Yan. So, tigmotropism, si vines may direction, ha? Yung pag-curl niya, yung react niya dun sa touch. Si tigmonasty, si makahiya, nag-open and close. Tinouch mo, open and close. Walang direction. Tigmotropism vines, example niyan. Sa temperature, pwede yung growth affected ng temperature. Ganon. Sa nastic movement niya, thermonasty, like si flower, nag-open and close due to temperature. Tapos, si chemical naman, yung root growth natin, yung root nag-grow towards nutrients. Naghahanap yan ng nutrients sa baba, ganon. And then, yung chemonasty, yung movement due to chemicals. Pwedeng ganon. Like, walang direction, pero nagmo-move siya because of chemicals. Si water naman, sinabi ko sa inyo, si hydrotropism, si growth, nag-grow yan towards sa water source. Halimbawa, mas maraming tubig dito sa side na to, magpapaganon yan. Ganon. Ganon yung hydrotropism natin na tinatawag. Tapos yung hydronasty naman, meron lang movement due to water changes, pero walang, walang direction yung movement na yun. So, yun yung ating
um, tawag dito, mga stimuli, tapos yung response ni halaman. Huwag niyong kakalimutan yung mga examples and yung basics. Like, ano ba yung gravitropism, ano ba yung thigmotropism, mga gano'n. Yun. Then, yung next kasi is ating photoperiodism na tinatawag. Technically, hindi siya ano, um, tropism or um, nas nastic movement. It's more on specific na movement ni halaman, movement ni plant in response to light. So, very important 'tong concept na 'to crop production and management. Need niyong maintindihan kung ano ba 'tong mga long day plants, short day plants, and day neutral na plants. So, meron dito, si plant need niya ng light to make food. So, they try to grow on it. So, meron here na mga examples kung ano ba itong mga 'to. Ang important diyaan sa photoperiodism is how plants respond to the length of day and night. So, meron tayong long day plants, sa kanila, day length is longer dapat. Short day naman is when day length is shorter than critical value. Tapos yung day neutral plants natin, kahit na parang hindi sila nakadepende dun sa day length na tinatawag. So, papaano ba 'to? Mas maintindihan natin siya here, yung pinagkaiba ng long day, short day, at day neutral na halaman. So, tignan niyo itong, figure A at B natin. Dito, meron tayong ano, number of hours. Sa long day daw, important diyan yung, tawag dito, here. Ano yung here, ma'am? Etong mga 'to, nagfa-flower sila kapag short yung night. So, yun ha, long day plants, kailangan nila ng short night para mag-flower. Hala, nakakalito. Charis. Tignan 'to, 'pag maliit yung gabi, magfa-flower sila. Gano'n yung kanilang ano, sa long day. Dito naman sa short day, 'pag mahaba yung gabi, magfa-flower sila. Gano'n yun. Actually, pangalan nila long day tsaka short day, pero ang critical talaga diyan is yung sa point nung gabi. Bakit yung point ng gabi at bakit hindi yung point ng umaga? Kasi eto halimbawa 'to. Dito, nagkaroon ng pagfa-flash ng light. Tapos, dito sa pagfa-flash ng light na 'to, si long night plant hindi nag-flower kahit na mahaba yung night niya ng gabi. Yan. 'Pag na-interrupt siya, ay hindi siya magfa-flower. So, technically, yung dependency nung pag-flower is nakadepende dun sa night. Pero yung pangalan kasi nila, ewan ko ba sinong yung pangalan nila, long day plant, short day plant, tas day wala tayong masyadong pake kay day neutral, eh, kahit mahaba yung gabi niyan or maliit yung gabi niyan, magfa-flower yan. Dito sa part na 'to yung medyo tricky. Though kung mas mabilis yung matandaan na halimbawa long day, mahaba yung kanyang hours sa light kaya siya magfa-flower, mas madali yung matandaan na gano'n,
edi go, gano'n. Basta technically kasi yung critical dito is yung kanilang nighttime. Kasi dito kay ating short day plant, kahit pa mahaba yung kanyang oras sa gabi and short lang yung light niya sa umaga, 'di pa din siya nag-flower kasi may interruption. Gano'n yung ano niyan. So, long day plants, nagfa-flower sila 'pag mahaba yung araw or short yung gabi, 'yon. So, example niyan, aster, lettuce, spinach. Take note yung mga example. Short day naman, nagfa-flower siya kapag mahaba yung yung night period niya, gano'n. Tas day neutral, hindi nakadepende. For example, tomato, corn, cucumber, gano'n. Basta continuous darkness dapat 'to yung long night, short night dito, continuous darkness yan. Sa flowering 'to wag niyong i-confuse siya sa ibang mga processes ng halaman like sa photosynthesis natin, gano'n. Sa photosynthesis kahit gabi yan, sa ibang halaman puwede yang continue. Respiration din, transpiration. This is sa flowering, ha? Flowering as, part ng growth and development. Paano paano nagfa-flower yung halaman, madalas nakadepende yan sa amount ng light na nare-receive nila, photoperiodism yung tawag dun. And then meron tayong tatlong types, long day plants or yung ating short night. Huwag kayong malilito dun sa short day or ating long night. Tapos again, yung critical talaga na kanilang dapat continuous darkness is yung sa part ng gabi nila. Dito sa ating here. Yon. Then, punta tayo dito sa other parts ng development and stage ng halaman natin. So, flowering, anong meron sa flowering, anong meron sa dormancy, anong meron sa ating senescence na tinatawag. So, sa flowering, it leads to reproduction. 'Pag nag-flower na 'yan, pwede na yang magkaroon ng 'pag na-fertilize, puwedeng gagawa yan ng fruit, gagawa yan ng seed, and siyempre fruit is for the yield. So, paano daw nagfa-flower 'pag flower, ano yung mode of reproduction muna, puwedeng mag-reproduce yung halaman through itself, cross, or asexual. Basta sa self and crossing, we use seeds or nagfe-fertilize siya sa sarili niya. Cross is sa different na halaman. Then asexual without seed. Mode of pollination, gets nyo to, lagi nating nakikita. Yung movement is for the pollen. Yung pollen is yung ating parang sperm cell nung halaman. Kailangan ma-move ni pollen dun sa parang egg cell ng halaman, which is yung sa ovary, para makabuo sila ng para sila mag-fertilize, makabuo ng seed and fruit, gano'n. Kaya importante yung pollination sa flowering. Tapos puwedeng through insect, wind, water, and birds. Puwede rin tayo na tao. Then fertilization, ito yung nagjo-join yung male and female cells para magkaroon ng seed, and then anong tawag dito? Yun yung magkakaroon na ng fruit and anong tawag dito? Lalaki si halaman. Pero ito, fertilization, pollen, kailangan niyang mag-fertilize with the ovary. Ganon. Tapos, after fertilization, yung flower specifically yung magiging fruit, tapos si seed, made-develop yan inside.
Then, pag naging okay na yung fruit and seed, pwede na siyang i-harvest. And then sa harvest, yung post-harvest, kasama dun yung storage, transport, and quality ng harvest natin. Then, yung sa types of seed natin, merong, kasi pag yung fruit kakainin, pero on the other part, pwede nating i-store yung seeds na meron dun sa ating fruit. Like, pwede natin siyang, um, tawag dito, meron tayong mga recalcitrant and orthodox seeds. Hindi ko sure kung na-discuss na sa inyo. Pero yun yung storage behavior nila. Yung recalcitrant ay pwedeng, tawag dito, kahit na dry yung storage, yung orthodox is, wait, parang baliktad. Yung orthodox, basta ano siya, type ng, tawag dito, type siya ng storage procedure ng seeds. Tama, baliktad nga ako. Si orthodox, pwedeng i-dry sa low moisture. Tapos, yung recalcitrant, kagaya ng mga mango, yung medyo fleshy, mga ganon. Hindi sila pwedeng i-store in dried. Basta nakadepende siya sa moisture. Gan. Pero, this is just an overview dun sa flowering na ano. Then, we have yung ating tinatawag na dormancy. Related din ito sa seeds natin. Ito is, ang nangyayari, si plant or si seed ay nagiging inactive or parang may resting period siya. So, pwede siya sa seed mismo, madalas sa seed mismo, pero meron din tayong matatanda ng halaman na nagdo-dormant period. So, ang meron dito, nag-i-slow down siya ng activities niya to survive. So, sa seed dormancy, ito yung viable, meron tayong viable seed, nahihirapan siyang mag-germinate. Hindi siya mag-germinate kung hindi kahit na okay yung conditions na ano niya, nasaan siya. Parang sa seed dormancy, hindi mag-grow yung seed. Ganon. Viable siya, buhay siya, pero ayaw niyang like mag-open or madalas kailangan natin itong i-break yung dormancy nila. Ganyan. Tapos, meron naman tayo dito yung concept ng, sabi, ang flower daw, pag na-pollinate siya, nagiging fruit. Tapos, yung sa fruit, nandun yung seeds. Galing yan sa fertilized na egg cell. Ngayon, meron tayong concept ng parthenocarpy. Si fruit, nagde-develop siya without fertilization. So, kagaya ito ng mga seedless watermelon, banana, ganyan. Yung mga fruits na yon wala siyang seeds. Tapos, yung overall here kasi, medyo related sa seeds, pero tawag dito, si dormancy, pwede siyang mag-help kay seeds natin to survive storage. Tapos, pwede siyang i-break using soaking, chilling, or scarification na process. Tapos yung parthenocarpy, sinasabi lang dito na hindi lahat ng halaman sa seeds nag-grow or even sa fruit, nade-develop yung fruit niya from the seeds. Parthenocarpy yung fruit development kahit walang fertilization na nangyayari. So, yung niyan, yung step by step kung papaano, ano ba yung physiological process. Sa higher crops ay madi-discuss yun sa inyo. Pero these concepts pa lang yung need nyong matandaan for our class. Then balik tayo sa senescence. Then gagawa ko ng another video on the hormones later. Pero etong senescence is parang lang to, under din ng ating plant growth and development na part. Collective term for aging processes na nagli-lead dun sa death ng halaman. Senescence, pag tumanda na yung halaman, aging in plants, eventually magli-lead yan sa death
ng plant parts natin. So, ano lang 'to, si plant na old na siya, mag-i-stop na siyang mag-function. And ang leaf color ay isa sa pinaka-manifestation ng ating, senescence. Yung green ng na mula sa chlorophyll, nagbe-breakdown 'yan, like nagiging yellow, orange, or red kapag tumatanda na siya, gano'n. So, leaves magte-turn ng yellow before falling, 'yun. Si fruit ay magso-soften, si flowers magwi-wilt, gano'n. Important ang senescence, to ano, parang ma-check yung harvest timing. So, kailangan makita yung right stage, like ano, siya ba ay mamamatay na o kaya like may halaman tayo na pagka-fruit niya kasi, after a while magsesenes na siya. Like hindi continuous yung growth niya, gano'n. So, basically tandaan niyo senescence, aging process, tumanda na si halaman, gano'n. And cut ko muna yung video dito, I think 1 hour lecture na din 'to. Then again, yung normal lectures natin talaga sa isang linggo is 2 hours dapat. So magse-send ako ng another video for the hormones para matapos na natin 'tong module B. Then yung module C ise-send ko in a few din, 'yun. So, yun muna. 'Pag may tanong kayo huwag kayong mahihiyang mag-message. Like, sabi ko nga puwede kayong mag-set ng time for consultation, lalo na't online naman tayo, eh. Relatively flexible yung oras ko para makapag-reply o gano'n. Then yung activity for the, tawag dito, for your paper, pa-wait na lang dun sa rubrics. Yun lang. Hopefully, matandaan ninyo and ma-internalize ninyo kahit online. Tip ko is magsulat kayo, mag-notes pa din kayo habang nakikinig sa video para ma-retain talaga yung mga concepts. Mahirap lang kasi pag pakikinggan ninyo siya na parang podcast. Ewan ko kung matatandaan ninyo siya, gano'n. Focus pa din, like, set aside a time since hybrid tayo. Set aside a time na mag-aaral talaga kayo, gano'n. Ta's makikinig ng lectures ta's magno-notes, gano'n. Then, kahit hindi class time, kahit gabi gano'n, basta make sure na makapag-focus kayo. Mahirap kasi mag-aral online, naranasan ko rin nung pandemic. Like nag-e-ML ako habang nakikinig dun sa teacher ko, gano'n. And wala na akong nakukuha, na nare-retain na concept. Versus kapag uupo ako tapos pakikinggan ko tapos magno-notes ako, 'yun. 'Yun lang. Again, 'pag may nagtanong, message me.